At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 219 para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at ito nga kahapon, dito tayo natapos yung sa pag-infiltrate na ito ni Sekingal at saka nga ni Child Emperor doon sa may Neo Organization. So now, ang continuation niyan is ito naman na. So dito habang nakasakay, ito si Sekingal dyan nga sa may elevator, sabi niya dyan kay Child Emperor na okay sana, mabuti sana kung ito si Sekingal saka nga raw si Siege na huli nila caught in the act ayang si McCoy na gumagawa ng kalokohan. Pero yun nga, kung hindi raw nag-offer si Child Emperor sa kanila ng tulong ay wala rin daw silang magagawa eh. At ito nga ngayon sagot ito si Child Emperor, sabi niya nga dyan yung pagkokondem o yung paghahatol, yung pagpaparusa dyan kay McCoy, actually madali lang daw talagang gawin yun. Kaso nga lang kapag ganun yung ginawa nila, hindi naman nila alam kung ano yung kayang gawin o yung pwedeng gawin ng Neo Organization sa kanila. Kasi nga di ba si McCoy nakakabit siya eh dyan sa Neo Organization. At ito nga ngayon sabi ni Sekingal na oo nga kapag ganun yung ginawa nila, pwedeng malagay sa risk o sa alanganin yung mga heroes nila. Pero ito nga ngayon sabi nga ni Sekingal, sige pag-usapan na lang nila yung mga detalye patungkol dyan later kasi papunta naman na daw itong si Sekingal doon na kay Child Emperor. At ito nga ngayon pagbukas ngayon ng pinto ng elevator, napahinto itong si Sekingal kasi nandyan sa harapan niya itong si Metal Bat. So sinalubong kaagad siya, so ito binati siya ni Metal Bat. At ito nga ngayon ay nagulat ng bahagya ito si Sekingal, sabi nga dyan, Metal Bat, anong ginagawa mo rito? At ito nga ngayon sagot ito si Metal Bat, sabi niya nga dyan na kamusta na raw ito si Sekingal, balita niya lilipat na siya, pupunta na siya doon sa may Neo Organization. At ito nga ngayon sagot si Sekingal, sabi niya nga dyan, aba maganda-ganda raw itong tenga ni Metal Bat umabot sa kanya eh, yung balita na yan. But then ito nga ngayon sabi dito ni Sekingal, anong kailangan ni Metal Bat sa kanya? Bakit siya sinalubong? Anong gagawin ni Metal Bat? Hakatulan niya ba o aasikasuhin niya raw ba yung nag-tridor dyan sa Hero Association? So yun nga referring sa sarili niya. Pero ito nga sagot, ito si Metal Bat, sabi niya nga dyan, hindi, wala siyang gagawin na kung ano man, di niya sasaktan ito si Sekingal. At ito nga ngayon ay kwento ngayon nito ni Metal Bat na one day earlier dito balik sa may Hero Association ay kinakausap siya nito ni Siege. At ito ino-offeran ni Siege ito si Metal Bat na tumira na rin dyan nga sa Hero Residences kasi nga sabi dito ni Siege talagang magamit lahat ni Metal Bat yung mga facilities dyan ng libre lang. Pero ito nga talagang tumatanggi dyan itong si Metal Bat, ayaw niya, sabi niya nga dyan na hindi talaga siya interesado na lumipat dito sa Hero Residences. At saka isa pa yung sa ino-offer neto ni Siege, ano raw kapalit niyan, poprotektahan neto ni Metal Bat 24/7 yung mga mayayaman na nakatira dyan, hard pass, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon tuloy ni Metal Bat, like hell, sabi niya ganyan, hindi niya raw hahayaan na makita nung kanyang nakababatang kapatid na ang pinoprotektahan lang daw nito ni Metal Bat ay yung mga puro mayayaman lang, yung mga nagpapataba lang, walang ginagawa, sabi niya ganyan. Habang sa kabilang banda iiwan niya yung mga ordinaryong citizen dun sa labas para hayaan sila na depensahan lang yung sarili nila. At yun nga, bahala na sila kung makasurvive sila sa mga lumalabas na mga halimaw na umaatake sa kanila. At ito nga ngayon tuloy dito ni Siege, pero kapag lumipat naman dito sa may Hero Residences itong si Metal Bat, talagang magagaranti yung kaligtasan ng kanyang kapatid. Pero yun nga sagot ulit itong si Metal Bat, sabi niya nga dyan na pinoprotektahan niya yung kapatid niya at poprotektahan niya lagi yung kapatid niya, sabi niya ganyan. At yun naman talaga yung ginagawa niya kahit nasan sila, kaya nga raw pwede nang tumahimik dyan itong si Siege at huwag na siyang offeran ng kung ano-ano. So yun, so medyo nayayamot na itong si Metal Bat dyan, nagagalit na nga siya. At din maya-maya pa ito nga ngayon napabuntong hininga na itong si Siege, sabay maya-maya ay ngumiti na siya. Sabi niya nga dyan talagang namamangha siya dito kay Metal Bat sa kanyang single-minded na personality. At sabi nga ngayon dito ni Siege, yan daw yung inaasahan niya, yung ina-expect niya dyan kay Metal Bat. At ito nga ngayon medyo nagulat itong si Metal Bat. At ito nga sabi ngayon ni Siege, sige, hindi niya raw pipilitin na ito si Metal Bat na lumipat dyan sa Hero Residences, pero in return, at ito nga para napa-question mark dito
Itong si Metalbat kasi may hinihinging pabor na itong si Sitch sa kanya. At ito nga ngayon, tuloy dito ni Sitch na ngayon usapang lalaki, saka raw talagang tinitignan ni Sitch itong si Metalbat na isang tunay na lalaki at nirespeto niya yan. Meron sana siyang gustong ipagawa dyan kay Metalbat. At ito nga ngayon, balik na rito sa usap nga ni Metalbat sa nga ni Sekingal. At ito nga sabi ni Metalbat kay Sekingal na ayun yung nangyari. Inutusan siya ni Sitch na maging bodyguard nito ni Sekingal. So kaya nga dahil dyan ay pupunta rin daw ito si Metalbat doon sa Neo Organization. So pati siya magta-transfer. At ito nga napangiti itong si Sekingal, sabi niya nga dyan talaga namang ito si Sitch, sabi niya ganyan. At ito ngayon ay ngingiti-ngiti na itong si Metalbat, sabi niya nga dyan kay Sitch nasa actually lang talaga niya, napakatindi raw nito ni Sekingal kasi pumunta siya mismo doon sa lungga ng mga kalaban nang wala siyang sinasabi sa kahit kanino para lang protektahan yung ibang mga heroes pa. So dahil nga raw dyan may sabi na napakalupit na hero din daw talaga nito ni Sekingal. At ito nga ngayon sabi dito ni Metalbat kay Sekingal na wag mag-alala itong si Sekingal kasi nga raw kahit na mabasted sila o yun mabuko sila na espiya sila ng Hero Association tapos yun pumuslit lang sila sa New Organization ay wag mag-alala itong si Sekingal dahil daw kahit isang daliri lang ay walang makakadikit, walang makakalapit din kay Sekingal. At ito nga ngayon biglang ngiti na itong si Metalbat, sabi niya nga dyan na looking forward siya sa pakikipagtrabaho dyan sa bagong boss niya, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon ngiti-ngiti lang itong si Sekingal, sabi niya nga dyan na ganun din, looking forward siya sa pakikipagtrabaho rito kay Metalbat. At then pagkatapos nga niyan ito nga ngayon alis na itong dalawa. Ayun, sinalubong ulit sila dito nung maangas na helicopter nga, parang jet nga ito ng New Organization. So yun, antindi, ang lupit ng nakakuha ang bodyguard dito nila Sekingal sa kanila si Metalbat. But anyways, pagkatapos nga niyan ito nga talo naman dito sa may bundok na nga na to dahil dito naman ay labas na nga itong isang nang bubuli dyan. So sabi niya nga rito, ikaw top disciple, sabi niya ganyan. So takot na takot itong si top disciple, si Charangko. At ito nga ngayon labas dito itong si Garo. So grabe, bagong kupit itong si Garo, ang angas ng itsura niya. Pero ito nga sabi niya nga dyan, ikaw bumili ka nga rin ng pokari at saka ng pansit, saka samahan mo na rin na konting bilis, sabi niya ganyan. So grabe, kararating lang kababalik-balik lang na nakakot na ng bubuli na itong si Garo dyan. Pero ito nga spak, bigla siyang dinagukan dito ni Silverfang, sabi niya nga dyan, anong klaseng junior ka, sabi niya ganyan. So senior niya yung si Charangko. At ito nga ngayon biglang pulos ang sahig dyan ito si Garo, sabi niya nga dyan, bakit daw siya nagpupunas ng sahig dyan, minsan niya nangang na-perfect yung pinnacle ng martial arts tapos ngayon pupunas-punas lang daw siya ng dojo, sabi niya ganyan. At ito ngayon si Sarface, tatawa-tawa siya, sabi niya nga dyan, hoy pinnacle, dito medyo may maalikabok pa, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, boom, nakagalit ito si Garo, parang binuli siya ni Sarface. At ito nga ngayon pinawis dito ito si Sarface. But then pagkatapos nga niyan, ito nga salita na itong si Silverfang at ayun, bukol ulit dito itong si Garo. Pero yun nga sabi rito ni Silverfang kay Garo na wala raw silang magagawa pagdating sa bagay na yan, kailangan daw magtrabaho talaga, mag-work hard nito ni Garo mula sa mababang posisyon kasi nga raw para tanggapin siya ulit ng mga kasamahan niya rito kasi inagrabyado diba ni Garo yung mga yan. At ito nga yung tingin-tingin sa oras itong si Silverfang, sabi niya nga dyan, at katulad ng sinasabi niya, eto na malapit na yung isa pang acceptance task mo, sabi niya ganyan. At ito, sige, pumunta ka na sa part-time job mo, sabi niya dito kay Garo. At ito nga, palitan damit itong si Garo, sabi niya nga dyan, talaga naman sunod-sunod daw yung utos sa kanya sabi niya ganyan. But then maya-maya pa, ito nga salita na si Silverfang, sabi niya nga dyan, wala nga sila magagawa dyan, ano yan kasama raw yan sa rehabilitation program na ibinigay o inutos ng korte sa kanya. So kaya raw magpasalamat na lang dyan itong si Garo. At ito nga ngayon labas na itong si Garo dyan, yung parang binubuli siya rito ni Sarface. Pero yun nga sabi dito ni Sarface, dahil sa ginawang pag-rampage nito ni Garo, kaya ang daming mga disipulo nito ni Silverfang yung talagang umalis na, yung nag-quit na. So kaya ngayon wala na silang pera, konti na lang. So kaya nga ito sabi ni Sarface, sige umalis ka na, maghanap ka ng pera, sabi niya ganyan, magtrabaho raw ito si Garo. At then pagkatapos nga niya na ito nga talod na ito si Garo, sabi niya nga dyan na hindi na raw yan kailangang sabihin sa kanya kasi talaga magpaparami daw siya ng pera, kaya daw maghintay lang itong mga freeloaders ito, itong mga pala mo rin dyan sa nagbabanatan itong mga to. Pero ito sa kabilang banda ay cheer na si Garo neto ng ibang mga kasamahan niya. Sabi nga nila rito, nagalingan ni Garo sa kanyang pagtatrabaho. At din pagkatapos nga niyan, guys, so hanggang dito lang itong sa episode 219 natin. At so ayan
yan, happy lang itong episode natin. Yun, naging okay na si Garo. Diyan ulit sa dojo ni Silverfang, magkakasundo na sila ulit dyan. Habang sa kabilang banda, eto naman, masasabi ko na ultimate bodyguard talaga dyan. Eto si Metalbat para kay Sekingal. So far siya yung feeling ko, yung tingin ko na perfect sa trabaho na yan. Kasi diba free spirited lang eto si Metalbat. So parang di ang paghihinalaan na espiya. Pero yun nga guys, ay maraming salamat ulit sa panonood dito kay One Punch Man natin. At hintay lang para sa next episode natin. So yun lang, lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.